Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang video pong ito ay inaalay ko para doon sa mga kapatid na seryosong nag-aaral at nagtatanggol ng ating pananampalataya. Alam ko po hindi madali itong ibabahagi ko sa inyo, pero ito po ay mahalagang mapag-aralan po ninyo. Ikaw ba ay madalas binibisita ng mga saksi ni Jehovah? Ikaw ba ay may kaibigan na saksi ni Jehovah at madalas kang ginagamitan ng kanilang sariling salin na New World Translation? Palagi ka bang sinasabihan ng mga kaibigan mong saksi ni Jehovah na ang tamang pangalan ng Diyos ay Jehovah? Kung yes ang sagot mo, ang video ito ay para sa iyo. Sa video pong ito ay magbibigay ako ng 3 mga tanong na pwede po ninyong itanong sa mga kaibigan ninyong mga saksi ni Jehovah kapag kayo ay pinuntahan sa inyong mga bahay o di kaya ay magkakaroon kayo ng pag-uusap. Pero paalala ko lang po, huwag po sana tayong makalimot na gawin itong may pag-ibig at ipanalangin sila na sana ay mabuksan ng kanilang mga puso at isipan sa katotohanan. Huwag sana natin silang ituturing na mga kaaway, kundi ituring natin silang mga kapatid. Narito po ang 3 mga tanong na pwede ninyong itanong sa kanila. Unang tanong, ilang pako ang ginamit sa kamay ni Jesus nang ipako siya? Saan ang tama sa dalawa? Yung nakasulat sa inyong Bible sa John chapter 20 verses 24 to 25 o ang nakasulat sa inyong munting aklat na What does the Bible really teach? Basahin po natin ang nakasulat sa kanilang ginagamit na translation sa New World Translation sa John chapter 20 verses 24 to 25. But Thomas, one of the 12, who was called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples were telling him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and stick my finger into the print of the nails, and stick my hand into his side, I will never believe it." Sa talatang ating binasa, maliwanag na sinabi ni Thomas ang the print of the nails. Pero, kung titingnan po natin sa kanilang munting aklat na may pamagat na What does the Bible really teach, ay makikita natin na iisang pako lamang ang ginamit kay Jesus na ipako siya. Kaya ang tanong, ilang pako ba ang ginamit? At alin ang tama sa dalawa? Yung nakasulat sa kanilang Biblia na ginagamit o yung nakasulat sa kanilang munting aklat na What does the Bible really teach? Pangalawang tanong, yun pong Biblia ang ginagamit nila sa kanilang pangangaral na New World Translation, tanungin mo sila kung bakit sa Genesis chapter 1 verse 2 ay naiiba ang kanilang translation. Halos lahat ng Bible translation ang nakasulat po kasi ay Spirit of God. Yun kasing Hebrew word na ruah ay 3 ang kahulugan nito. Ito ay spirit, wind, or breath. Pero sa kanilang translation, ang mababasa natin ay active force. Kaya yung Hebrew word sa Genesis chapter 1 verse 2 na ruah Elohim, isinali nito ng mga translators bilang Spirit of God. Sa mga reliable Hebrew lexicons po ay hindi nakasulat na ang kahulugan ng ruah ay active force. Kaya ang tanong para sa mga kaibigan nating mga saksi ni Jehovah, meron ba kayong maipapakitang reliable Hebrew lexicon na ang isa sa mga kahulugan ng Hebrew word na ruah ay active force? Pangatlong tanong, madalas ipinapakilala ng mga saksi ni Jehovah na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Sa translation po kasi nila, ang nakalagay ay puro Jehovah. Yung tetragrammaton o yung YHWH ay isinali nila itong Jehovah. Halos lahat po ng English translation ng Bible ang ginamit po ay Lord or sa Hebrew ay Adonai. Most scholars agree that the Masoretes avoid pronouncing the divine name. The Masoretes were a group of Jewish scribe scholars. In Jewish tradition, both the Kere and the Ketiv are considered highly significant.
When reading the Torah scroll in the synagogue, Jewish law stipulates that Kyrie is to be read and not the Ketiv. It means that when they read the Torah scrolls and go over Yod-Heh-Vav-Heh, they read it as Adonai. So, Jehovah is incorrect. It is a mixture of Kyrie and Ketiv. Kapag sinabi nating Kyrie, ibig sabihin nito ay what is read. At kapag sinabi naman po nating Ketiv, ang ibig sabihin ay what is written. Kapag sinabihan ka ng mga saksi ni Jehovah na hindi pwedeng gamitin ang Lord sa Diyos, dahil ang Lord ay ginagamit din sa tao katulad ni Abraham, sabihin mo na iba naman ito pagdating sa Hebrew. If we say Adonai, this is a masculine noun used exclusively for God. Yun pong Lord na ginamit para sa tao, yun po ay Adoni. The Hebrew word Adoni describes human masters and lords, but never God. For instance, we can read in Genesis chapter 23 verse 6 where Lord was used for Abraham. But in Hebrew, we can read the Hebrew word Adoni. Now, ang itatanong natin sa mga saksi ni Jehovah ay ganito. Marunong po ba talaga kayo sa Hebrew? Kapag sinabi nilang oo, tanungin mo sila kung saan talata nila mababasa ang Jehovah. Maaaring sabihin nila sa iyo or babasahin nila sa iyo ang nakasulat sa Exodus chapter 6 verse 3 at ang nakasulat sa Psalm chapter 83 verse 18. Unahin natin sa Exodus chapter 6 verse 3. Tanungin mo sila kung bakit naging Jehovah ang YHWH. Makikita ninyo sa screen yung Yod-Heh-Vav-Heh, tapos meron dalawang vowels. Ang una ay Sheva o yung parang colon sa ilalim ng Yod. At yung Kamats sa ilalim ng Vav na parang letter T. Tanungin mo sila kung paano naging Jehovah yan kasi wala namang tunog O dyan. Ngayon, maaari nilang gamitin yung nasa Psalm chapter 83 verse 18 or sa Hebrew ay Psalm chapter 83 verse 19. Sa Psalm chapter 83 verse 19 po kasi ay merong vowel na hulam sa itaas ng Vav. Tanungin mo sila kung meron ba silang maipapakitang reliable textbook na nagbigay ang mga Masoretes ng instruction na kapag tetragrammaton ay merong vowels katulad ng Sheva, Kamats at Hulam. At ito ay nagbibigay ng instruction na pwede mo itong basahin na Yehovah or Jehovah. Meron ba kaya silang maipapakita? Ngayon, ano po ba ang purpose ng mga vowels na ito na nakalagay sa tetragrammaton? Ganito po ang mababasa natin sa aklat na The Songs of Ascents na isinulat ng scholar na si David C. Mitchell sa pahina 232. Second, Gesenius suggested that the vowels supplied by the Masoretes were not the true vowels of the name at all. Instead, he said that the Masoretes substituted the vowels of Adonai, my Lord, beneath the four consonants to show that the Adonai should be read instead of pronouncing the true name. This, he said, was in line with the scribal practice called Ketiv Kere, meaning written read, which occurs throughout the Masoretic codices. In Ketiv Kere, the letters of a word written in the text are given the vowels of another word whose consonants are written in the margin, to show that the marginal word should be read. In this case, Gesenius said the Sheva, Hulam, and Kamats vowels of the Tetragrammaton were not its real vowels at all, but borrowings from Adonai. So, maliwanag po kung bakit Lord ang nakalagay sa mga translations ng Biblia na ginagamit natin at hindi Jehovah.
At maliwanag din kung ano ang dahilan kung bakit may mga nakalagay na vowels sa Tetragrammaton. Sana po ay nakatulong ang video ito sa inyong ginagawang pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod, Sis Ira ng Paathag.